Propeta Isaias ay isang mahalagang biblikal na tao sa relihiyong Hudaismo at Kristyanismo. Ang kanyang libro ay naglalaman ng mga pangitain at mensahe mula sa Diyos tungkol sa pagpapahayag ng kanyang mga plano sa bayan ng Israel. Ano-ano ang mga mangyayari sa hinaharap at ang pangako ng pagtubos at pagliligtas. Nakasaad din sa kanyang libro ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan na mararanasan ng Israel. Bagamat ang kanyang libro ay umabot ng mahigit sa 60 kabanata, hindi kumpletong nakasaad dito ang personal na buhay ng propeta. Sino ba talaga si Propeta Isaias? Ano-ano ang mga katotohanang bagay tungkol sa kanya? At ano nga ba ang hirap na kanyang sinapit dahil sa kanyang tapat na pananampalataya sa Diyos? Manatiling nakatutok dahil yan ang ating aalamin sa video na ito. Si Propeta Isaias ay nabuhay noong panahong nahati ang Israel sa dalawang kaharian. Siya ang naging pangunahing propeta sa kaharian ng Juda. Pinaniniwalaang siya ay ipinanganak noong ika-8 siglo BC. May mga scholars na nagkiklaim na si Isaias mismo ang sumulat ng kanyang mga libro. Samantala may mga scholars naman ang naniniwala na ilang bahagi lamang nito ang sinulat ng propeta. Simula sa kabanata 1 hanggang ika-39, ito ay iniuugnay nila sa makasaysayang Isaias na sumasalamin sa kanyang mga pahayag noong ika-8 siglo. Nang maglaon, may mga hindi pinangalanang propeta o mano ang dumugtong sa sulat kamay ni Isaias mula sa mga kabanatang 40 hanggang 66 na kabanata na isinulat ng mas huli, maaaring noong panahon ng pagkakabihag ng mga Hudyo sa Babylonia o noong panahon ng kanilang paglaya. Subalit ito ay nananatili pa ring paksa ng debate ng mga scholars hanggang ngayon dahil sa kakulangan ng pruweba o pangsuportahan ng teoryang ito. Batay sa Biblia, sa libro ni Isaias Kabanata 1, unang berso. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Juda at Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Juda ni Uzias, Jotham, Ahaz at Hezekias. Binibigyan tayo ng impormasyon ng Biblia na si Propeta Isaias ay anak ni Amos. Ngunit hindi direktang sinabi na ito ay si Amos na propeta ng Diyos sa lumang tipan. Subalit ayon sa mga sinaunang rabbi, si Isaias ay inapo ni Juda at Tamar at ang kanyang ama na si Amos ay kapatid ni Haring Amaziah. Kung pagbabasihan ng Biblia, nakasaad na nabuhay siya noong panahon ng paghahari ng 4 na hari ng Juda. Ang una ay si Ozias na naghari mula noong mga 783 hanggang 742 BC. Ang huling binanggit naman ni si Haring Hezekias na naghari mula 715 hanggang 686 BC. Ngunit kung susuriin ang tinatansyang mga taon na ito, ay naging dahilan kung bakit hindi pa rin sigurado ang mga scholars tungkol sa tunay na detalye kung sino talaga ang sumulat ng aklat ni Isaias at kung gaano karami ang sariling sulat nito. Dahil may mga ulat na natapos ang kanyang aklat matapos ng pagkakabihag ng mga Hudyo sa Babylonia na naganap noong mga ika-6 na siglo at mahigit 100 taon na ang nakalipas pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Isaias. Kaya hindi rin nila lubusang matukoy kung kailan talaga ang eksaktong kapanganakan ng propeta. Gayunpaman, pinipili ng Diyos kung sino man ang kanyang naisin ayon sa kabutihan ng puso ng isang tao. At malinaw na pinili niya si Isaias bilang isa sa kanyang mga lingkod. Ang Isaias ay isang panlalaking pangalan na nagmula sa pariralang Hebreo na Yeshayahu na nangangahulugang The Lord is Salvation o ang Panginoon ay kaligtasan. Si Isaias ay nagprophesy sa panahon ng kasabay ng pagprophesy ni na Propeta Hosea sa Northern Kingdom of Israel at Propeta Micah sa Juda. Hindi binanggit sa Biblia kung sino ang kanyang ina at ano ang pangalan ng kanyang asawa. Sa halip sinabi lamang dito na siya ay nakapag-asawa ng isang prophetess o propetisa at nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki na nasusulat sa Isaiah 7:3 at Isaiah 8:3. Ayon dito, sinabi ng Panginoon kay Isaias, "Isama mo ang anak mo si Shear-Jashub at salubungin ninyo si Ahaz sa dulo ng daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag-iimbakan ng tubig, malapit sa daan papunta sa pinaglalabhan." Ang Shear-Jashub ay nangangahulugang a remnants will return at sa ika-8 kabanata, ika-3 berso ang nakasulat. Pagkatapos sumiping ako sa aking asawa, hindi nagtagal, naglihi siya at nanganak ng lalaki. Sinabi ng Panginoon sa akin, "Pangalanan mo siyang Maher-Shalal-Hasbaz." Ang salitang Maher-Shalal-Hasbaz sa Hebreo ay nangangahulugang mabilis na pandarambong na tumutukoy sa napipintong pandarambong sa Samaria at Damascus ng hari ng Assyria na si Tiglath-Pileser III na nakasulat sa Isaiah 8:4. Sapagkat bago pa siya matutong tumawag ng tatay unahan,
ang kayamanan ng Damasco at ang mga nasamsam ng Samaria ay dadalhin ng hari ng Assyria. Dahil walang gaanong impormasyong ibinigay ng Biblia tungkol sa ama ni Propeta Isaias at hindi rin binanggit kung sino ang kanyang ina, ipinagpalagay ng ilang mga scholars na ang propeta ay isang membro ng maharlikang pamilya dahil madali siyang makalapit at makipag-usap sa hari. Lingid po sa marami, sa sinaunang kaharian ng Juda, may mahigpit na hierarchy sa lipunan. Hawak ng hari ang pinakamataas na kapangyarihan, sinundan ng mga maharlika, pari, mga sundalo, at mga ordinaryong mamamayan. Ang direktang pakikipag-usap sa hari ay limitado para sa mga ordinaryong tao sa sinaunang Juda. Ngunit si Propeta Isaias ay direktang nakikipag-usap sa hari. Balikan natin sa Isaiah 7:3 hanggang 4 at Isaiah 38:1 hanggang 22. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, "Isama mo ang anak mong si Shear-Jashub at salubungin ninyo si Ahaz sa dulo ng daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag-iimbakan ng tubig, malapit sa daan papunta sa pinaglalabhan." Sa 4, ito ang sasabihin mo sa kanya, "Humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag kang kabahan dahil sa tindi ng galit ni Haring Rezin ng Aram at Haring Peka na anak ni Rimalya. Ang dalawang ito'y parang mga tuod ng puno na umuusok pero walang apoy." At sa Isaiah 38, nakipag-usap siya sa nooy naghihingalong hari na si Hezekiah. Hindi sinabi sa Biblia kung papaano at kailan namatay si Isaias. At hindi rin binanggit na siya ay buhay pa hanggang sa paghahari ng anak ni Haring Hezekiah na si Manase. Ngunit ayon sa mga extra-biblical sources at sa mga hindi canonical na mga teksto, sinasabing ang propeta ay buhay pa rin hanggang sa paghahari ni Haring Manase noong 686 hanggang 642 BCE. At sa kamay din mismo ng haring nangyari ang masaklap na kamatayan ng propeta. Ginawang batayan nila ang nakasulat sa aklat ng mga Hebreo 11:37 dahil ito'y nagbibigay pahiwatig sa kung ano ang sinapit ng mga martir o mga taong may tapat na pananampalataya sa Diyos. Ang nakasulat, "Pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay, ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila, at mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahus, usigin at apihin." Ang sinaunang Jewish Christian tradition, nagmumungkahi na si Isaias ay ipinapaslang ni Manase noong sa pagitan ng 695 hanggang 642 BC. Siya ay tinali sa loob ng isang sako, inilagay sa loob ng guwang ng isang puno ng kahoy, at pagkatapos ay ipinalagari hanggang mahati sa dalawa ang kanyang katawan. Ang kwentong iyan ay nagmula sa hindi kanonikal na aklat na tinatawag na Ascension of Isaiah na isinulat noong mga 150 AD at naghahayag ng kwento hinggil sa pagkamatay ni Isaias. Batay sa librong ito, hinulaan ni Propeta Isaias na ang masamang anak ni Haring Hezekiah na si Manase ay pahihirapan at papatayin siya at tatalikuran ang mga utos na ibinigay ng kanyang mabuting ama na si Hezekiah. Pagkamatay ni Hezekiah, iniukol ni Haring Manase ang kanyang sarili sa paglilingkod kay Satanas. Kaya si Propeta Isaias ay umalis patungo sa kabundukan ng Bethlehem kasama sina Ananias, Joel, Habakuk at iba pang tapat na mga lingkod ng Diyos. Si Belkera, isang huwad na propetang nagsilbing tagapamagitan ni Satanas at ng mga walang Diyos na umiibig sa sanlibutan, ay inakusahan si Isaias na naguudyok ng kaguluhan laban kay Manase. Dahil ang huwad na propeta ay napupuot kay Isaias ukol sa kanyang makabuluhang mga propesiya ng kaligtasan sa pamamagitan ng darating na Mesiyas. Kaya ipinaaresto ni Manase si Isaias at pagkatapos ay ipinalagari sa kalahati gamit ang lagaring kahoy. Bagamat tiyak na posible na si Isaias, isang tapat na propeta ng Diyos, ay namatay gaya ng pahayag ng sinaunang alamat, hindi pa rin sinasang-ayunan ng Biblia kung ito ba ay tunay o walang katiyakan, sapagkat ang Biblia ay hindi nagbibigay sa atin ng anumang ebidensya hinggil sa kamatayan ng propeta. Bakit mahalagang malaman natin kung paano namatay si Isaias? Ayon kay John MacArthur, isang American minister at author, si Isaias ay kilala rin bilang evangelical prophet o nagpapalaganap ng ebanghelyo o magandang balita ng Biblia, at marami siyang ipinahayag tungkol sa biyaya ng Diyos sa Israel. Ano man ang mga salita ni Isaias ay may malakas na epekto sa Judaismo at Kristyanismo. Ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay madalas na sumipi sa kanya ng mahigit sa 65 beses, at si Isaias ay binanggit ng higit sa 20 beses.
Madalas ding nagpapakita kung papaano ang kanyang mga propesiya ay nagtuturo hindi lamang sa pagtubos ng mga Israelita mula sa pagkakabihag sa Babylonia, kundi sa pagtubos ni Kristo sa mundo. Isa rin sa mga kakaibang bagay tungkol sa Biblia ay marami tayong nalalaman tungkol sa buhay ng mga propeta na hindi sumulat ng mga aklat, tulad ni Elijah at Eliseo. Ngunit kakaunti lang ang alam natin tungkol sa buhay ng mga sumulat, tulad ni Isaias at Daniel. Inaalam at inaalala natin kung papaano namatay ang isang tapat na lingkod ng Diyos, hindi upang sumamba sa Kanya, kundi upang magbigay ng inspirasyon sa atin na kahit na gaano man kalupit ng kanyang pinagdadaanan upang ipaglaban ang kanyang pananampalataya sa Diyos, at kahit na gaano man kalupit ang nagagawa ng tao upang tugisin ang paniniwala ng isa, sa huli ay tatanggapin niya ang gantimpala na nagmula sa Ama sa langit. Matthew 5:10. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.